Hindi kita magpaulipon kay Satanas. Let us fight till the end. Amo na hambal. Ara sa prisuhan si Pablo. Pero ang pagpaligon halin diri sa prisuhan patus gawas. So kung si Pablo nagasulat sa aton diri sa minapag ara sa prisuhan, karon nga daw ara sa prang ginasulatan niya kita diri sa minapag sa kalibong sa Bible ug di mga churches all over the world. Ano ang pamadyan mo? He is strong. Why gigita match kay Satan? Sila rin kay ang aton kaway hindi tao kundi ang malaot nga mga espiritu nagapamuno nga may gahom. Ini sila nagahari sa kalautan nga ara sa kalibutan kag ara man sa ibabaw. He is strong. May iba nagasiling away kuya nagno kay Satanas. Ya pamangkot hadlok las Satanas imo. Amen. May Kristiyano na din ang sila. Tapos hindi para basa ang Biblia. Hindi bagay para simba. Hindi. Masiling si Satan, no problem. You are already manipulated. May iba may reliyon atheist. Hindi sila magbati nga may Diyos. Siling ni John Calvin, siling kang si Ivan Pangaman o Bible scholar. Bisan si Satanas wala na fall sa panguna-una. Di sa nagpati nga may Diyos, pero si Satan nagapati nga may Diyos. Grabe no? He is strong, he is sinister. Ang iya lang ginahimo amo ang mga malaot. Siya nagahari sa kalautan sa siningang kalibutan. Si Satanas amo ang kabangdanan sa kalautan sa sining kalibutan. That's why nagsiling si Jesus Christ, nag-warning siya, mga Christian, do not love the world. Hindi ini magigduga kundi ang sistema sa sining kalibutan, hindi kita magigugma sila. Ginawarningan kita ni Pablo in Romans chapter 12 verse 1 to kita balik-balik kita itong basa ina permi. Tungod sa kaluoy sa Diyos sa inyo, sa atong nagapangabay kang ako. Sinipod, kaya hindi ka mo magsunod sa mga pagsulundan sa mga tao sa sining kalibutan because this world is manipulated by Satan. Gina-manipulate niya ang wala kay Kristo nga maghimo sa mga butang nga hindi maayo. He is strong, he is sinister, he is spiritual, and he is strategic. Hindi makita ang iya pa maagi kay spiritual siya. Pero ginatagan kita sa Ginoo sa armas kay hindi man makita. Amen? Pero pasalamat kita because he is a defeated foe. In verse 10, si Paul, sa wala pa ko makatapos sa inyo sa sulat niya, nagapangabay ako sa inyo nga magpakalikon gid kamo sa Ginoo pinaagi sa iya gahom. Because our enemy is powerful. Wala kita sing match sa iya. Sa atong flesh, wala kita match. Bisan si Paul, nag-ako sila. Nga wala sing gahom ang atong tawhanon. Nga balansyagon kung hindi kita. Balansyagon kung nakisas kung hindi kita magdamok sa Ginoo. Magkabuhi pinagi sa ibalaan ng Espiritu. So, amay na, the Christian warrior and his adversary. We describe people kung sino nga atong kaaway. Ang atong kaaway si Satan. He is strong, he is sinister, malakot siya, he is spiritual, he is a destructive force, and he is a decided fact. Dapat pagyari mo na kay disbelieve something does not change it. The Christian warrior, kadua, and his armor. Dali na kita. Ano oras na mo nag-entry? Alas 12? Kaya pa? Kaya pa? So bilang page sa gini, daw 5. Okay lang, bali ata. So the Christian warrior and his armor. Ano ang armor na ginhatag sa atin? Ano ang limbod sa lingon sa armor? It is a protection. Di ba makita nyo sa may highway, sa may dalan, makita nyo armored car? It was protected by a bulletproof. Both ginagamit sa military and pag-transport sa large amount of money sa bangko. Ang armor is a protection. Kag kita mga Kristiyano, dapat gamiton natin ang ina nga proteksyon na ginhatag sang Diyos. We are not safe outside from this armor in this world.
No, giluwas kita sa Ginoo, may assurance kita may assurance kita of salvation. We have the assurance of salvation. Pero ang letter ni Paul diri nagapangod po kita ng Kristo is a warrior. Hindi lang kita sunod gawas simbahan na outside say ang Saul. Ang ito sa English pa. Pugo pamati po ulit 3 piece. 4 piece. Kami membro mo kami. 4 piece. Iba ito mong kwarta kayo. So sila yan, not only we need to recognize our enemy, but we also need to prepare for the battle. If we don't prepare for the battle, then we are going to lose the battle. We are to put the whole armor of God, and it is to be a holy armor. Balaan ining armor ginatag sa atin. Ephesians chapter 6 verse 13. How is the armor described in verse 14 sa Ephesians? The girdle of truth, isuksok ninyo bilang paha ang kamatuoran. Ini, sa napriso si Paul, nakita niya ang Roman soldier. So in that time, ang mga Romano ng mga soldier, nagasuksok ina sa ila usual nga uniform to identify that they are belong to the emperor of Romans. They are under the command of the highest officials during the time the emperor. So if you're not wearing a proper uniform, you are accountable to your commander, or else you will out. So nakita ni Paul sa prison sa kaya tungkol kaya ang guardian niya is a Roman soldier. Siguro nakita niya dito ang isa ka Roman nga sundalo nagasuksok sa paha, the girdle ba? Paha. Ang purpose na gali sa mga ngaway sa unang panahon para nga maghugot ang ilang hawak kay diri gali isang silito ang persa between your ribs and diri sa hawak. Isuksok nila na girdle. So sila ni Paul, isuksok ninyo bilang paha ang kamatuoran. The truth, the girdle o paha ang kamatuoran naga-representa sa integridad sa Kristohanon. The girdle of truth is integrity. Truth stands for integrity. Nakaibalo kita sa kamatuoran. But the question is, nagakabuhi wala kita sa kamatuoran? If we are lose our integrity as a Christian, Satan laughing us. Nagakadlaw sa aton, kaya nilang kilala ikaw, Kristohanon ikaw. But you have no integrity to stand as a Christian. Nagkakabuhi ikaw sa kamatuoran, ang mga pamangkot. Nagkabili ikaw sa kamatuoran. Ginahiguman mo ang kamatuoran. And you have also tell the truth. But, maging posible lang nga ma-istorya ni mo ang kamatuoran, ma-share ni mo ang kamatuoran, igakabuhi ni mo ang kamatuoran, iwalin ni mo ang kamatuoran if you have integrity. Ang ginagawa sa una, in ancient time, sa mga soldado, ang purpose ng belt nga ginasuksok nila, during sa ilang tawag sila, awarding or honor sila, dira ginapin galit ang mga award. So dira niyo makita diri sa ilang hawak kung maayo sila nga soldado, kag kung pila na sila ka tuig nga soldado. Diri sa hawak. Amoy na inasiling ko nga the truth speak for integrity. Dira mo mabalaan kung maayos nga soldado. Kay dira ginapin sa ilang hawak ang ilang mga medal, ilang mga award kung maayos nga soldado. Kita nga Kristohanon, nakibalo kita sa kamatuoran. Ang problema wala natin ginakabuhi ang kamatuoran. We lose that integrity. Hindi man po sila nga maging perfecto ka, but ang imo kabuhi, may ara direction. Ang balas pa mo, lang, halungan ninyo ang pagkabuhi bilang Kristohanon. Eh, madama sa palibot ang nagabatay. Si Satanas, nagalibot-libot man. Kag
pangita lang isang tulugpon. Kag sa sila nga paha, dira ginabitay sa mga soldado ang tanan niya nga mga armas. Kag ang iya nga bayo nga malapad, ginaipit sa hawak. So bisan diin siya atubang, pwede siya makabunod sa bisan anong armas nga loyal niya. Suno sa requirement nga loyal niya o sunod sa kalaban nga loyal niya Poseidon. Amo man nila ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios buhay kagamanan, Hebrews chapter 4 verse 12. Ang pulong sa Dios buhay kagamanan kang mas matalong pa sa espada nga duha ang sulab, sharper than any double-edged sword. Nagadulot ini sa kalag kag sa espiritu. Kagasa sa lutalutahan sa mga utok sa tulan. Naibaluan niya ginahuna-huna kag ginahandom sa tao. That's the power of the word of God. Satan is a liar and he will come against us with a lie. Liar si Satan. So, muna yung mukaboy, napunan man sang hindi kamaturan, you will lose the battle. Jesus is the truth. Satan's attacks on us to bring a lack of integrity in our lives. Amin na, in 2 John chapter 2, verse 4, nagsiling si John the Evangelist. Siling niya, wala naging ako siya tumon pa nga kalipay sa sining kalibutan. Si John the Evangelist, he is the longest evangelist nga nagapalikon sa Asia Minor, Church Asia Minor during this time. Nagkalamatay ng iban. Pero siya ang nagtindog na tatay-tatay sa mga churches, Ephesians, Thessalonians, so lang panahon. Sila niya, siguro tigulang na siya. Because after he's written the Revelations, he was 70 in the island of Patmos. So from island of Patmos, nga nahinway siya dito, isa siya sa mga elder, no? Sa iglesia niya, sa mga churches, wala na nila ko si kalimpay. Ang ginapakita pa, sang may buluan ko, kung makita ko ang akon anak, o akon mga anak sa paglo nagakabuhi sa kamatuoran. Ikaduha, amo ito na gamitan, isusok niyo bilang pa ang kamatuoran. Jadi niyo po, isuksok ninyo. Meaning, hindi sa command. Ikaduha, the breastplate of righteousness speaks for purity. Gamitan man nyo bilang palagang sa dughan ang pagkamatarong. Righteousness is the believer's purity. Pure in heart. There is no unconfessed sin or repented sins in our life. Hindi kita maghupot sa mga sala sa atong tagipusoon. So, ang purpose ng breastplate, no, mag-cover sa important part sa aton nga dughan. Mga lungs naton heart, because a heart is the center of our emotions and feelings. Amay lang kayo isa, kasi ka kita ni Pablo, sa kamaturan, hindi ka mo magkabuhi sunod sa inyo makita. Magkabuhi ka mo sunod sa inyo pagtuo. You are not here because you feel good. You are not worthy to praise God because you are feel okay. Amoy lang nila proteksyonan sa breastplate. Anong siling sandali sa babaw? Let us come to worship God in spirit and in truth. Meaning, ang mga matuod nga worshiper ginapakita sa Ginoo, worship at all cost. In sickness and in health, for better or for worse. That's the greatest meaning of that verse. So righteousness, purity. So sa lingkari, the enemy wants to attack us not only lies but impurity. Impurity. So hindi kita dapat maging impure sa tubangan sa Ginoo tungod kay wala gid sing tawo nga makita sa Ginoo. Although as Jeremiah nagsiling nga ang tagipusoon sa tao amugit ang pinakamalaot nga parte sa lawas sang tao.
Diyos lang ang nakibalo kung ano ang unod sa imutang ipusoon karon. Yan lang. So you must protect that in the breastplate of righteousness. Gamitan niyo bilang panagang sa lughan ang pagka-matarong. So ginagamit nila sa una, whether it is a steel, no, or madamol na tela to protect the hearts of a warrior. So sa aton mga Kristohanon, ang mga sala nga ara sa aton tigipusoon, ang mga baladyagon nga hindi matugyan sa Ginoo, that is the crack in your armor. Si Satan nakapangita lang na sa crack gamay. Kay tanda na si Satan, sniper na. May crack lang gamay ang imo pabuhi. Tirawon niya na, amo na sila ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Mag-andam ko, bugong nga mo sugod sa inyo kaguling ka magbantay. Kaya inyo kaaway. Kasi Satanas, kangay sa liyon na nagamurong-murong. Kag nagapangita lang sa sinitulog buwan. So those sins nga hindi na inyo makupisan sa Ginoo, naginahutan ninyo sa inyong tagipusoon, that's the crack in your armor. Sining sa Biblia, ang normal na Kristohanon is a life of repentance. Every day we repent, every day we repent. It does not mean for salvation. It means for walking in obedience and holiness with God. Sa mga youth naman, paano mag-plot ang inyong mga armor? Don't read filthy magazines or movies. Ilabinagin sa mga internet, wow! Gamay lang pag-upin mo, kita mo rin ang mga malalasuhan na bagay sa cellphone. Yes! Amo to sila kung kaya na ang pinaka-grabe na sistema na ginagamit ni Satan is the internet. Because temptations is on our hands. Diba? Para, sino may cellphone na? So, ang advice ko, basta dito sa amon, ignore ang mga panag-awang hindi maayo. Dito kamo gamitan yung technology for the glory of God. Kaya sa internet, kung gamitin mo lang sa maayo, dara ikaw makahibalo sa mga sekreto about sa mga komentary sa Biblia, makatuon ikaw dara sa eksakto. Kaya amo man ang ginahimo. Basta di balik kaya rin, nakikita ka. Pero as a Christian, your life is a life of repentance. Automatic confess mo kung kay sa Ginoo, mabuligan niya ikaw. Nga proteksyonan mo, tigipuso no na una, kag tigipuso. Sabay part ng tulo? Lasag na. Sige. Hindi ko lang ngayon. Namin ka basta talagsal na magbintanay? Oo. Matayin ka alaw na ba? So question, is your heart pure before God? Pure bala imo tiging puso sa tubalan sa Ginoo? If not, you cannot win in the warfare. There is a piece of your armor that is missing. Satan fears a holy Christian. Nahadlok si Satanas sa Kristohanon nga balaan. Dapat Kristohanon, priman di balaan. Meaning, your life is not separated for the purpose and glory of God. Kristohanon pa pero ang imong kabuhiwayan mo ba, ginapagamit sa Ginoo, mo yung point dito. Tatlo nga lessons bahin sa armor is the shoes of peace. Isuk-suk din yung bilang sapatos ang pagkapreparado sa pagsugid sa may meta, parte sa kalinong naging hatag sa Ginoo. The shoes of peace. It is tranquility. Kung sa English pa, a state of being calm. Kalmado lang ikaw in spite sa mga tagamo sa sining kalimutan, in spite sa mga bad news,
in spite sa mga horrors, mga kaladlog, ano pa ang mga balita sa inyong kalimutan, you are in calm. So gamitan niyo bilang sapatos sa pagpreparo ka mo sa pagsugid sa mga imbita. Ginhatag sa Diyos sa kalinong sa inyo. Put on the shoes of peace. Now, sa isa ka sundalo, sa unang nga panahon, hindi ka pwede nga wala sing sapatos. Ang ilang sapatos sa itong panahon na ginatawag na studs, may tunok ina nga lansang nga nagalabaw sa sapatos to provide the soldier for a good standing. So sila ni Paul dere, suksok ninyo bilang sapatos ang pagkapreparado sa pagsugid sa mga mata para di sa kalinong ginhatag sa Diyos. Kung hindi ikaw magsususin ang sapatos, hindi ikaw maayong kung hindi mo magamit ang imo nga PSF. Siya insakto. Kagkun, wala ikaw sapatos, makaslide ikaw. Kagkun, ano ang ara dira sa lupa nga pwede magamit sa imo tiil, mapintuhan ikaw. Kagkun, bisan ano ka pa nga maayong nga warrior, kung ang imo tiil baldado, automatically, you lose the battle. So, ang kita sinindri is peace. Kalinong. Paul is talking about a peace with God and a peace with one another. So, sinindri ni Paul, we are an ambassador of peace. Kita, amo ang mga ambassador. Nag-represent kita sa King nga ang Diyos amo ang nagahatag sing kalinong sa tagsa-tagsa ka tao. Jesus give peace. Unless we have peace, we can never make war. Kung wala man kita sing kalinong sa atong kinabuhi, paano pa kita mag-share sing kalinong sa iban kung ikaw mismo wala man sing kalinong sa imong kinabuhi? You are not ready to fight as a soldier, as an ambassador of peace, kung ikaw mismo ang imo kinabuhi, wala man sing kalinong. Peace is addition. Peace in the Bible is not a subtraction of problem from life. Ang kalinong sa Biblia, hindi ining masiling kita na wala sing problema. Pero kung masiling ang Biblia, peace, kalinong, peace is the addition of power to meet those problems. Tungod sa kalinong nga ginhatag sa Diyos sa aton, maayo lang atong relasyon kay Kristo. We are at peace with God. Nanging maayo lang atong relasyon sa Ginoo. So bisan ano pa matabo sa siningang kalibutan, hindi kita manghadlok. So ang tao wala sing kalinong sa iya kinabuhi kung magpabilin siya nga kaaway sa Dios. So Jesus made peace with the blood of the cross. Nanging maayo ang atong relasyon sa Ginoo pinaagi sa iya dugo ginula sa cross sa Kalbaryo. Bisan ano pa matabo sa aton balatian, financial reverse, pwede mapurdoy kita for the sake nga nag-aalaga kita sa Ginoo. Sa atong pamilya, may ara kita kabataan nga hindi mag-alagad sa Ginoo. Sa piyak sila tanan nagapabili ng kalinong sa imo kinabuhi. Some disappointment, a person will lose his peace. Kaya ang iba disappoint sa ilang kinabuhi. So silingi Paul diri, we are the ambassador of peace. Ang atong kinabuhi mangin ehemplo sa sining lugar kung sa di kita nagapangalagad nga sa piyak sa mga trials nga nagaabot sa atong kinabuhi, still makita nila that we are remain calm. Hindi kayo kita pa una magkara-kara. Ano ba? Hay, ano daw matabo? Ano daw ang matabo? So, we lose the battle. Dapat ang aton nga stand sa Ginoo lig-on. Lig-on ang stand nato. That's why isuksok natin bilang sapatos
ang pagkapreparado sa pagsugid sa mga balita pati sa kalinaw maging hatag sa Ginoo. Sunod, the shield of faith. Amoy na ang aton armor. Gamita man ninyo sa tanan nga tion, gamita man ninyo sa tanan nga tion ang inyo pagtuo. Bilang taming agod hindi kamo madutlan sa mga pagsulayan sa Satanas nga sa daw nga nagdabdab nga pana. So we have grabe, no? Trust mo to, kaya ba ginabansyan ni Brad Dalmasyo? Ang iya, dali, makakang dali man. Hindi mo white break kami. White break pa, hindi na mga punggan-punggan na diritso ba? So, sige lang. So, the shield of faith. So, may ala ka na, bracelet of paha, sa pagkabatalo, sa lugar mo, may panagata na. Ang imo nga til, protektado na. No? You are an ambassador of peace. You are ready anytime, anywhere. God will send you to declare the peace ng bisan sino magtuo sa Ginoo may kalinaw sa iyang kinabuhi. And isa pa kabutang nga luyag ni Pablo is a shield of faith. Sa sundalo, na ang ilang shield of faith is 2 feet wide by 4 feet height. So, maprotektaran ka, no? Ang main nimo nga parts imo lawas maprotektaran ka. So, ginahimo ni Satan is grabbing ang attacking. So, the last option ng grabbing ang attacking, dili man na ginasakit, no? Sa kundi ng luyag sa isang sundalo, dili na sa gilid, may ara na siya na ano tawag? Holder na pwede rin. Last defense ng sa isang kasundalo is his shield of faith. It's double protection sa atin. Atong pagtuo. Una sa nalang atong pagtuo. So, kung grabe na din ginaway, kag grabe ang ataking Satanas, kag outnumbered, ang soldado sa ngayon din pwede. Because may ara pang double protection na mo ang shield of faith. Magabutan niyo sa imo kinabuhi nga grabe na kita mga trials ng mga nilaw. Sining sa Biblia, liko na ang iyong pagtuo sa Diyos. Pwede nga daw hindi lagi mo makaya hasta magluhod na lang isang soldado. Ano ang last protection niya? Gamiton niya ang shield of faith to protect him. Amo na natago kay Job. So anong faith? May pagtuo kita kung nugot ang atong pagsalig nga mabato ka ng butang ng atong ginalauman. Inesure ka kung hindi kaya atong oras. Bisan wala ka natin makita ang mga promesa sa Ginoo sa aton. May pagsalig kita, no? May pagsalig kita na mabato naton ang mga promesa sa Diyos sa aton. It is faith that keeps us moving because we are looking to the promise of God. Gintigalan niya para sa aton. It is faith that we endure trials sa sining kinabuhi. Tungod kay naging promesa ang Ginoo sa aton. Mas the best. It is faith that we endure kung makasuffer kita sa financial problem. It is faith that keeps us moving because God promised us best things. It is faith that keeps us moving in our Christian life kung may problema sa pamilya. Because maging promesa ang Ginoo nga hindi niya kita pabayaan kung patubayaan. It is faith that makes us move. Amen? Tungod lang sa pagtuo. So, sunod, the helmet of salvation. Gamitan man ninyo, huwag naman ninyo basa sa kaya sulong na. Diba sila, gamitan man ninyo sa tanan ng iol ang inyong pagtuo. Tapos na eh. Kagamitan ninyo bilang helmet ang kilala nga kamubin luwas na. So, ang helmet of salvation rin tinatawag na sanity, you know? A state of mind niya kung sa diin ang aton pangunaw na was being controlled by God. Ang aton pangunaw kontrolado sang Ginoo. A warrior would use a helmet to protect his head. Nga man, kinala ng helmet
sa atong ulo. Because if the head was shot, the battle was over. Ano pa ang pulos kung may na? Ulo? Bullseye. So ang atake ay binisitan sa atong doubt. Yun na, ang may kali natin isang battleground. Kasi hindi kita makasimpa doon kay doon sa una-una ka na natin. Nagdala sa kaluya sa aton, doubts, ano pa, mga problema. So ang pinaka-the best na rin ang protection, sila sa ginawa, dumdumon na ito, nakita kinuwas na. We are already citizens of heaven. We are already secure in our future. Nga hindi kita magtulog na rin sa mga kurehon, ano pa nga magaligbon rin sa kalibutan. Away na, may focus kita. Ang aton pangunauna was being controlled by God through the Holy Spirit. So the helmet of salvation literally means a helmet of deliverance. This is a mind under the control of Almighty God. So the believer's sanity. So kung makita nyo rin, nga ang tao nga ara lang kay Kristo amo ang tao nga ang iya pangunaw na maayo. Amen. Ang tao lang nga ara kay Kristo amo ang may pangunaw na nga makahangop sa mga butang na kung sa digid everything was in control by God. Ang tanan nga butang na nabuot sa kalibutan kontrolado sa Ginoo. Amoy na. So a person without the Lord Jesus Christ has a form of insanity. Ang tao wala sing Kristo ang relasyon sa iyang kamuhi, ang iya pangunaw na wala sing focus. Kundi latagaw o kung wise sing paglaw. The helmet of salvation is a covering of our mind. All of these pieces of armor represent Jesus. Sa ginsili ko kayo na, it is a holy war. Ang armas sa Satanas hindi natin makita, pero kinatagal kita sa Pinoong hindi makita. We are in battle. It is a holy war. It is the same war paaway sa Ginoo, pahimo sa Ginoo sa nation of Israel kontra sa ibang nation. That is a holy war. Amo man na ang nagkatabo sa aton karon. So, kung tunanin mo ini nga mga armor, the breastplate of righteousness, the truth, the shield of faith, and the salvation, and the peace of God represent Jesus. So kung isusok din mo ini tanan, ginasulog din mo si Kristo sa imo ginabuhi. Don't miss one of this armor because you will lose the battle in Satan. So last, the Christian warrior and his attack. We have the Word of God. Sa gintinta si Jesus Christ sa deserto, sa wilderness, after na prayer fasting siya, nagpasa for 4 days and 40 nights. Ano ang temptation ni Satan sa iya? Kita nila naman ito, igutom Jesus Christ, no? Kung ikaw ang anak sa Diyos, himuhay na manginginapay para may kalanod ka. Ano ang atake ni Satan sa iya, the Christian warrior and his attack? It is the Word of God. It is written sa Jesus Christ. Hindi lang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa taksa kapulong sa Diyos. He has a sword, which is His weapon, the Word of God. Sa linya 3, gamitan man ninyo ang espada, ang pulong sa Diyos sa ginhatag sa Espiritu Santo. So sa linya 3, the Bible is the armory of heavenly weapon. Ang Biblia amo ang armory no sang mga armas nga nagahalin sa langit. Sa Biblia ara ang comfort. Sa Biblia ara ang pagpalig-on. Sa Biblia
ara ang paglaom. Siling sa isang ka Bible scholar, kung hindi ikaw mabinasahon kung hindi ikaw inaman palabas sa pero hindi nagatuon, wala ikaw sigahon bilang sa pagkabuhi ng Kristohanon. Why? Tungod kay ang Biblia amo ang armory sa tanang mga langit noon nga armas sa Ginoo. Dre tapos na no? Una, the Christian warrior and his adversary, kilala natin si Satan. Ikaduha, the Christian warrior and his armor. Amo na to mga armor ginhatag sa Ginoo sa aton. Ikatatlo, the Christian warrior and his attack, the word of God. Kinalan palabasan kita ng Biblia. We have to walk as a library of the Word of God because it is the sword of the Spirit. Tanda na to? The sword of the Spirit. Why it sing? Butang ngayon hindi madutlan sa sword of the Spirit. Every word in the Bible is the sword of the Spirit. Di mo na pagbugay dito, kasi mabawatan. The Christian warrior and his allies. Amo na rin, dre na kita, maglulupon na kita dre. Si Pablo, why naging kilala na kaya niya ang gira siya lang. Amo kanina naging sulatan niya ang taga-Efeso. Kasi rin niya dre. Pangamiyuhin ninyo ako. Pangamiyuhin ninyo ako nga buligan ako sa Diyos ko na ano nga akong dapat ihambal agad masugid ko nga may kaisog ang may mulita na wala rin sugid sa una. Ano pa nga ba si Pablo? He is a warrior. Ba't nga pa nga ba siya nagkinanglan sa kaupod? Alay. Di ba ang alay sa United States is the United Nations? United States, no? Ika-unite sila States and damo ka nagasuporta sa amo ng mga allies kita. Sa tiyon na grabe ang naway ang mga alyansa na nagagampin sa Amerika mag-isa. Amo man kita ng Kristohanon. Siling diri kag magpangamuyo kamo perming buligan kamo sa Dios sa tanan nga tinuod magpangamuyo kamo sa bulig sa Espiritu Santo. Hindi kamo magpatumaya kundi magpaday kamo sa pagpangamuyo kang inyo pagalitan sa sambiton ang tanan nga katawan sa Dios. We as a family of God, we as the church, we are an allies. We have an if we divide we fall, di ba kanta? Divided we fall, united we stand. Pangamuyo man ninyo kami dito sa kanimo. Ipangamuyo man natin ang mga churches natin sa palibot. Mangin mangin mo mangin prayerful kita sa iban because we are all allies. Nga man, ang nakatabo sa imo, amo man ang nagkatabo sa ila. Sumabat siya ganwa sa body, member of body, kung ano ang ilang mga kuluyahon dito. Amo man na sa imo, amoy na si Pablo nga ang akong ginabatyan dili ginapaabot ko sa inyo. Pangamuyo man ninyo ako, nabuligan ako sa Dios. We are all allies. Dapat mangin prayerful kita. Ang gahom ni Satan, ang gahom sa kalibutan ara kay Satanas, may commander man sila. Pero lampas pa nila ang atong commander. Labaw pa sa satellite ang ginagamit sa US nga space control, command space control ang ginatawag nga ipinduton na nila diri sa dalon atong space command center nga satellite, makita nila kung diin nila gusto makita ang nations. Kung magpalupad sila sa missile halin sa Amerika, pakato sa Libya, sa Afghanistan, sa Iran, makita nila because may ara sila na satellite sa taas nga mo ilang ga-control, ma-view nila kung din matupa ang missile. Kung amo man sa atong Kristohanon, we have the Father in heaven. Di ba ang prayer ni Jesus Christ sa mga apostles, paano mag-pray? Our Father who art in heaven. We are the commander-in-chief nga ara sa langit labaw sa sakay Satanas. Amen? So we are all allies. Ang atong kaway si Satanas lang. Hindi kita mag-irinaway ng mga Kristohanon
Because nagibalong kita kung sino ang nag-manipulate sang away, nag-timo sang away, si Satan. Kung magpagamit kita sa atong tawanon nga mabalatsagan, we are manipulated by Satan. So, Lady Paul, ang atong kaaway hindi tao. Meaning, kung ang imo utod naghambal sing lain sa imo, who is behind him or her? Satan. Si Satanas. Amo na ang pagbalikon sa iglesia nga mag-isa. Kita naman kay isa lang kita kalawas. Ang tanan nga mga hindi maayo nga nahimo ni Satan sa iglesia. Amo na ang atong pagtukan. Hindi kita maghaboy sa isa sa malain na istorya, kundi mahayag kita bulig sa Ginoo pinaagi sa pagluhod sa muyo. Amen. So, salamat kay natapos na gid. Pero kung hindi po tapuson, hindi kita matapos pa. So, magpangina mo yung ay kita. Mayara kita Diyos na puno sa grasya. Hindi niya kita pagbabayan o kung patong bayaan. Let us pray. Amay, salamat sa iyong pulong. Salamat sa inyong tion. Salamat sa pagbalikod sa amon. Tanan-tanan kami Ginoo may mga weaknesses. Pero nagsiling ikaw nga ang Kristohanon nga matinud-anon. Tinatagan mo si kusog kabagod sa pag-alaman. Salamat sa imo kaayo paggaluoy sa aming kinabuhi. Hindi niya akong Ginoo pagpasalamat. Pinagi naman si Ugalaan na pangalan. Amen.